Magandang araw sa inyo. Pag-usapan natin ang isang tanong na siguradong marami sa atin ang nakaranas na. Kailan ba nagiging mali ang pagtulong? Tatalakayan natin ngayon yung manipis na linya sa pagitan ng tunay na suporta at ng, hindi sinasadyang pagkukonsyente. Nako, kung oo ang sagot mo dyan, hindi ka nag-iisa. Kasi likas naman talaga sa atin ang gustong tumulong, di ba? Pero bakit kaya minsan yung mabuti nating intensyon parang nauuwi lang sa pagkadismaya? Tapos maiiwan tayong nag-iisip, teka, tumulong ba talaga ako o pinalala ko lang yung sitwasyon? Kasi, di ba, tinuturuan tayo na magmahal at maglingkod sa kapwa. Pero, paano kung may mga pagkakataon na ang pinakamapagmahal na bagay na pwede mong gawin ay ang hindi pagtulong? Medyo baliktad pakinggan, no? Pero mamaya makikita natin kung bakit minsan ito pa pala yung tamang gawin. Grabe tong puntong to. Sinasabi dito na yung maling pagtulong, hindi lang siya basta walang epekto, pwede pa pala itong makasama. At hindi lang sa taong tinutulungan mo, kundi pati na rin sa'yo. Seryoso to. Okay, sige, simulan na nating himayin to. Para magkaroon tayo ng kalinawan, kailangan nating maintindihan yung pinakapundasyon, yung napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng salitang pagtulong at pagkukonsinti. Ang linaw nito, di ba? Ito yung pinakasimple pero pinakamalakas na definition. Ang pagtulong, ginagawa mo para sa isang tao yung bagay na hindi niya talaga kayang gawin. Pero ang pagkukonsinti, ginagawa mo para sa kanya yung isang bagay na kaya at dapat naman talagang niyang gawin. Imbes na tulungan siyang tumayo, pinapanatili mo siyang nakaupo. So, paano natin malalaman yung pagkakaiba sa totoong buhay? Well, dito napapasok yung napakahalagang skill na to, discernment o malalim na pagkilatis. Ito yung parang spiritual wisdom na kailangan natin para makita kung yung tulong ba natin ay tunay na nakakatulong o baka naman nakakasama na rin. Ngayon, para mas maging practical to, kilalanin natin yung 4 na uri ng pag-uugali na senyales ng red flag. At linawin ko lang, super importante nito ha, ang tinitingnan natin ay yung mga pattern ng kilos. Hindi natin hinuhusgahan yung pagkatao nila. Okay? Okay, unahin natin to. Ito yung tipo ng tao na sarado ang isip sa anumang payo o gabay. Sila yung mga tinatawag sa Biblia na mangmang, manunuya o mapanlibak. Familiar ba to sa inyo? Yung tipong hihingi ng tulong, pero kapag binigyan mo ng payo, lahat na lang may kontra. Bawat salita mo, babarahin. Sa huli, wala ring nangyayari. Walang tumatagos kasi yung ugat ng problema, yung pride nila. Alam nyo, direkta yung sinasabi ng kasulatan tungkol dito. Sinasabi na, yung pagpilit na tulungan ng ganitong tao, kadalasan nauuwi lang sa away. Magiging kaaway ka pa niya. Kasi nga, yung problema ay wala sa sitwasyon, kundi nasa puso. Pangalawa, ito yung medyo nakakadrain. Sila yung mga taong parang umaasa na lang lagi at walang bakas ng pasasalamat. Para sa kanila, obligasyon mong tulungan sila. Ito yung classic, di ba? Tinulungan mo na, tapos sila pa yung may ganang magreklamo. Bakit ganito lang? O dapat ganon? Yung tulong mo hindi nila nakikita bilang blessing. Nakikita nila to bilang isang bagay na kulang pa. Medyo matindi pakinggan tong verse na to, no? Pero malinaw yung prinsipyo sa likod nito. Personal na pananagutan. Kapag kinukonsente natin yung katamaran, tinutulungan natin silang iwasan yung responsibilidad na bigay mismo ng Diyos. Okay, pangatlo, ito naman yung mga medyo komplikado. Yung mga mayabang, hindi tapat, at yung mga, manipulative. Gagamitin nila ang lahat para makuha ang gusto nila. Alam nyo, mahirap talagang tulungan ng mga taong to. Kasi hindi sila tapat. Gagawa sila ng mga nakakaawang kwento, mga sub-story, para lang makuha yung simpatiya at tulong mo. Pero ang totoo, ginagamit lang nila ang kabaitan mo para sa sarili nilang interes. At eto na, yung pang-4. At siguro, eto na yung pinakamahirap sa lahat. Yung taong sadyang mapaghimagsik. Sila yung mga namumuhay sa kasalanan at wala talagang balak magsisi o magbago. Uulitin ko, linawin natin to. Hindi ito tungkol sa pag-iwas sa mga taong nagkakamali. Lahat naman tayo ganon. Ito ay tungkol sa mga taong aktibo at sinasadya ng mumuhay sa pagre-rebelde sa Diyos. Ang pagtulong sa kanila na manatili sa ganong pamumuhay ay hindi pagmamahal, pagkukonsenti yun.
Okay, so, ngayong nakita na natin yung mga red flags, i-shift naman natin yung perspective natin. Kasi ang totoong solusyon dito, hindi lang basta pagtigil sa pagtulong. Ang kailangan, baguhin natin yung definition natin ng pag-ibig. Kasi minsan, ang paglalagay ng boundaries ay hindi pagiging malupit. Ito pala yung mas matapang at mas matalinong paraan ng pagmamahal. Guys, ito talaga yung puso ng buong usapan natin. Kasi ang tunay na pag-ibig, hindi lang yung pagiging nice. Number 1, ang gusto nito ay yung tunay at pangmatagalang kabutihan ng isang tao. Number 2, hindi ito takot magsabi ng totoo kahit masakit basta't may pagmamahal. At number 3, siguro itong pinakamahirap, hinahayaan nitong maranasan ng tao yung bunga ng mga desisyon nila. Kasi doon talaga nagmumula ang tunay na paglago. Ang perfect example nito, yung kwento ng alibughang anak. Isipin nyo, yung tatay, anong ginawa niya? Naghintay siya. Hindi niya hinabol yung anak para sagipin sa mga maling desisyon. Ang pagmamahal ng ama ay naipakita sa tiwala niya na yung pagdanas ng hirap ang magiging daan para matawahan yung anak niya at bumalik. Iyon ang tunay na pagtutulong. So, papunta na tayo sa dulo. Ang ganda ng mga konsepto. Pero paano natin ito gagawin sa totoong buhay? Eto na yung hamon sa atin. Paano ba tayo tutulong ng may karunungan? May isang verse sa Bible na perfect para dito. Sinasabi na dapat maging tuso gaya ng ahas at walang malay gaya ng kalapate. Anong ibig sabihin yan sa simpleng salita? Puso at isip. Kailangan parehas gamitin. Mahabagin ka pero matalino ka rin. Ang oras, lakas at pera natin, kailangan natin gamitin ng may wisdom. At ito, please sana ito yung matandaan nyo. Ang pag-set ng boundaries, hindi yan kasamaan. Hindi yan pagiging maramot o kawalan ng pagmamahal. Ang paglalagay ng limitasyon ay isang akto ng karunungan. Kaya sa huli, yung tanong na dapat nating daladala ay hindi, dapat ba akong tumulong o hindi? Ang mas magandang tanong ay ito. Itong tulong na ibibigay ko, paano ito magiging daan para sa tunay na paglago niya? Yun ang goal. Hindi para maging manhid, kundi para maging matalino at epektibong instrumento ng Diyos. Manalangin tayo para sa discernment at kumilos ng may karunungan at pag-ibig.